Sa nakaraang tagpo, agad na lumapit si Don Juan sa punong Piedras Platas at mabilis na nagsimulang umakyat. Sa isang iglap, nahuli niya ang mahiwagang ibong Adarna. Mahigpit niyang hinawakan ang mga paa nito at ginapos gamit ang gintong sintas. Nasa kanya na ang ibong Adarna, ang tanging pag-asa na makapagliligtas sa kanyang ama. Sa tuwa ni Don Juan sa kanyang tagumpay, mabilis siyang naglakad patungo sa kubo ng ermitanyo upang ipakita ang nahuling ibong Adarna. Ginoo, nahuli ko na po ang ibong Adarna. Maraming salamat sa inyong mga payo. Ikinalulugod ko ang iyong tagumpay, Prinsipe Juan. Nakamit mo ito dahil sa iyong kababaang loob at tapang. Kunin mo ang maliit na banga at punuin mo ito ng tubig at ibuhos sa 2 bato sa ilalim ng puno ng Piedras Platas. Sa ganitong paraan, maibabalik mo sa dati ang iyong mga kapatid. Inilagay muna ni Don Juan ang ibong Adarna sa isang gintong hawla, maingat at may paggalang upang hindi ito makatakas. At sinunod ni Don Juan ang utos ng ermitanyo. Sumalok siya ng tubig at nilagyan ito. At pagbalik niya sa puno ng Piedras Platas, dahan-dahan niyang ibinuhos ang tubig sa mga bato. Hindi makapaniwala si Don Juan sa kanyang nakita. Ang mga kapatid niyang matagal niyang hinahanap ay nasa harapan na niya. Masayang ibinahagi ni Don Juan sa kanyang mga kapatid ang kanyang tagumpay sa pagkakahuli ng ibong Adarna. Mga kapatid, masaya ako na kayo'y nakabalik at wala na ang sumpa. Narito na sa aking mga kamay ang ibong Adarna na magpapagaling sa ating amang hari. Kapatid, tunay ngang kahanga-hanga ang iyong nagawa. Hindi namin inakalang ikaw ang makakatupad sa misyong ito. Maraming salamat aking mga kapatid. Ikinagagalak kong matapos ang misyong ito at muling gagaling ang ating amang hari. Naglakbay silang tatlo pabalik sa Berbanya, ngunit hindi lahat ay may dalisay na puso. Iniligtas niya ang kanyang mga kapatid, ngunit ang inggit ay mas matalas pa sa espada. Don Diego, aking kapatid, hindi tayo dapat pumayag na sa kanya mapunta ang karangalan. Samantalang tayo'y nabigo. Tila hindi makatarungan na siya lamang ang kikilalanin. Hindi natin hahayaang siya ang magaling. Tapusin na natin siya. At ang ibong Adarna ay atin nang aangkinin. Sige, susunod ako sa iyong balak. Ngunit naway patawarin tayo ng tadhana sa ating gagawin. Pinabilis nila ang kanilang hakbang hanggang sa maabutan nila si Don Juan. Biglang sinuntok siya ni Don Pedro, habang hinawakan naman ni Don Diego si Don Juan upang hindi siya makalaban. Mga kapatid, bakit ninyo ako ginagawan ng ganito? Wala akong hinangad kundi ang ating ikabubuti at ang paggaling ng ating amang hari. Hindi maaaring sa iyo mapunta ang lahat, Juan. Patawad, Juan. Ngunit dito na nagtatapos ang iyong tagumpay. Walang malay at nakahandusay, iniwan nila si Don Juan habang kanilang isinama ang ibong Adarna at nagpatuloy na sa paglalakbay. Dumating ang magkapatid na taksil sa Berbanya.
Sinalubong sila ng kanilang ina na si Reyna Valeriana at mga kawal. Masaya akong makita kayong nakabalik, Pedro at Diego, at dala ninyo ang ibong Adarna na magpapagaling sa hari. Ngunit nasaan na ang aking bunsong anak na si Juan? Ikinalulungkot namin, Inang Reyna, ngunit hindi namin nasilayan si Don Juan. Gayunpaman, dala namin ang tagumpay sa misyong ito, ang ibong Adarna na magpapagaling sa ating amang hari. Naway ligtas ang inyong kapatid at makabalik siya tulad ninyo. Hinihintay na kayo ng inyong ama, kaya't puntahan na natin siya. Agad na nagtungo sina Don Pedro at Don Juan sa silid kung saan naroroon ang kanilang ama upang ipaalam ang kanilang ligtas na pagbabalik. Amang hari, patawad po sa aming naantalang pagbalik. Alam naming kayo'y nanghihina na, ngunit dala na po namin ang ibong Adarna para kayo'y gumaling. Salamat, Pedro at Diego. Ngunit nasaan ang inyong kapatid na si Juan? Nakakalungkot po, Ama, ngunit hindi namin nasilayan si Don Juan. Ito na ba ang ibong Adarna? Kung siya nga, ang itsura'y kakaiba at di kaaya-aya. Ang ibong Adarna ay tila matamlay, nawawala ang dating ningning ng kanyang makukulay na balahibo at hindi ito kumakanta gaya ng dati. Sa gitna ng madilim at tahimik na kagubatan, nakahandusay si Don Juan, iniwan, pinagtaksilan at sugatan ng sariling mga kapatid. Hindi maihahambing ang sugat ng kanyang katawan sa hapdi ng kanyang puso, sapagkat ang mga kapatid na kanyang minahal at pinagkatiwalaan, sila rin ang naghatid sa kanya sa kapahamakan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, siya'y napaluha at napabulong. O Birheng Inang Marilag, tanggulan ng nasa hirap. Kahabagan mo ang abang lingkod na ito. Hindi ko lubos maisip na ang sarili kong mga kapatid ba ang magtataksil sa akin. Kung dahil lamang ito sa ibong Adarna, hahayaan ko na iyon at hindi ko na ito hahabulin pa. Sa kabila ng kanyang pagdurusa, tila dininig ang panalangin ni Don Juan. Sa gilid ng bundok may isang ermitanyong biglang sumulpot, mahina at uugod-ugod at marahang lumapit sa prinsipe. Hayaan mong tulungan kita, prinsipe. Nakikita ko ang iyong pagdurusa at alam kong mabuti ang iyong puso. Huwag kang mawalan ng pag-asa, sapagkat may awa pa ang langit para sa iyo. Nagsimulang gamutin ng ermitanyo ang mga sugat ni Don Juan. Maingat niya itong nilapatan ng mga halamang gamot. At matapos nito, inakay niya ang prinsipe patungo sa lilim ng isang puno, kung saan siya pinahimlay at pinantayan upang makapagpahinga at unti-unting manumbalik ang kanyang lakas. Ginoo, utang na loob ko po sa inyo ang aking buhay. Ipagbigay alam ninyo sa akin kung ano ang nararapat kong gawin upang makaganti sa inyong kabutihan. Ang aking pagtulong sa iyo ay taos-puso at walang hinihinging kapalit. Ikinagagalak kong makita kang makabalik ng ligtas sa iyong sariling kaharian. Ang dalawa ay nagkamay bago sila naghiwalay. Si Don Juan papuntang Berbanya, habang ang ermitanyo naman ay papuntang kabundukan. Dumating si Don Juan sa palasyo ng Berbanya. Labis ang kagalakan ng reyna na muling masilayan ng kanyang bunsong anak.
Ina, narito na po ako sa wakas at masaya akong muling makita kayo at si Ama. Labis ang aking tuwa na makapiling kayo. Anak kong mahal, napakasaya ko na makita kang ligtas at maayos. Don Juan, aking anak. Buhay ka. Masaya ako at kumpleto ang aking mga anak. Samantala, sina Don Pedro at Diego ay natakot at nagulat sa kanilang nasilayan, hindi makapaniwala sa pagbabalik ni Don Juan at sa mga pagbabago sa kanya matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Kumilos ang ibong Adarna at unti-unting sumigla. Ang maputla nitong balahibo ay muling nagningning sa makukulay na liwanag. Ang dati nakayukong pakpak ay muling lumakas at nagsimula itong umawit. Ang inyong bunsong anak, nagtiis ng hirap at lumbay. Sinuong ang kamatayan para sa utos ni inyong may kaharian. Dalawang kapatid na una sa misyon, parehong nabigo, naging bato sa sumpa ng kawalan. Ngunit sa tulong ng bunso, may mahiwagang tubig na dumaloy. Binuhusan lang, sila'y muling nabuhay. Sumpa'y napawi, ermitanyo'y nagpakita. Solusyon ay itinuro. Don Juan sa pagdusay tiniis, puso'y alay sa paghilom ng hari. Hiniwang palad ng gabi, tiniis ang hapdi at lungkot. Pag-ibig sa inyong kaharian, sa puso'y nananalaytay. Sa daan pauwi, tatlo'y naglakbay. Ngunit sa gitna ng saya, may pagtataksil na sumiklab. Nang dahil sa inggit ng panganay, plinano nila ang kasamaan. Patayin si Don Juan o kay lupit, pinagtulungan di nila tinigilan. Hanggang siya'y malugmok, walang malay iniwan sa damuhan. Ako'y kanilang tinangay, kalungkutan sa hangin sumiklab. Ngunit sa awa ng Panginoon, may ermitanyong dumating, nagligtas sa prinsipe, ginamot, pinatibay, lakas ay bumalik. Sa himala ng langit, si Don Juan ay bumangon.
prinsipe, handa ng maglakbay sa biyaya ng langit. Pag-asa'y sumiklab, wala nang takot, siya'y muling tatayin. Kahit ang dilim ay sumubok, tapat na puso'y hindi matitinag. Biyaya't himala sa puso'y sumiklab. Si Don Juan, buhay ay muling nagliwanag. Ang nangyari kay Don Juan, aking dinamdam. Mahal na hari, sa puso ko'y sugat ang laman. Kaya naman ako'y matamlay, di makakanta sa dilim ng gabi. Puso ko'y nalulumbay sa pagtaawa. Ngayon, o Hari, alam mo ng katotohanan. Kay Don Juan mo'y pamana ang kaharian. Sa kanyang mga kamay, liwanag ay babalik, at pag-ibig at kababang loob ang siyang maghahari. Pagkaraan ng pag-awit, tila nagising ang hari mula sa isang malalim na panaginip. Siya'y biglang napabangon sa higaan, waring napawi ang kanyang karamdaman at muling nagbalik ang kanyang lakas. Dahil dito, agad niyang ipinatawag at tinipon ang lahat ng mga kagawad ng kaharian. Buong tapang niyang ipinag-utos na ihanda ang nararapat na kaparusahan para kina Don Pedro at Don Diego bilang ganti sa kanilang ginawang pagtataksil. Hindi maaring manatiling walang kaparusahan ang sino mang magtataksil. Kahit pa sila'y aking sariling mga anak, ang katarungan ay dapat manaig sa ating kaharian. Aking amang hari, hindi ko po kayang tiisin na mawalay sa akin ang aking mga kapatid. Kung mamarapatin po ninyo, naway sila'y inyong patawarin. Sapagkat ako mismo ay nagpatawad na sa kanilang nagawang pagkakasala sa akin.